Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ay naisip ni Lu Hao na mas mabuting ipasok na muna niya si Yanran sa loob ng espasyong salamin. Sa ginawa ng ating bida ay galit na tinanong ng nilalang na kung saan nagmula ang ating bida, na maglakas ng loob na makialam sa usapin ng kanyang Yezishan. Ang nilalang na ito ay ang ancestor ng Ye clan na si Yezishan, na nasa peak ng Heavenly Extreme Realm. Sa tanong ni Yezishan ay agad naman na sumagot ang ating bida, na siya daw ay si Junior Lu Hao, at nandito siya upang makuha ang Great Void Ark upang mailigtas ang miyembro ng Ye clan. Sa sinabi ng ating bida ay naging seryoso si Yezishan, at kanyang sinabi na isang tagalabas na walang pakundangan na nag-aangking nandito para sa kapakanan ng kanyang angkan, dagdag pa niya na kung sinusubukan ba ng ating bida na linlangin siya para sa Great Void 6 Arts. Agad siyang nagpakawala ng atake at habang nangyayari ito ay kanya pang sinabi na kung ganun ang kaso, ay titignan nila kung may kasanayan ba ang ating bida, na harapin ang kanyang Rift Slash. Sa nangyari ay labis na kinabahan ng ating bida dahil batid niyang hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Dagdag pa niya na sobrang bilis ng mga pangyayari na halos wala siyang oras na iwasan ito. Subalit sa panganib na kinakaharap ni Lu Hao ay bigla namang nagsalita si Fairy Master na kung bakit nababahala ang ating bida. Dagdag pa niya na kasama siya ay hindi niya hahayaan na may mangyari sa ating bida. Nagalit naman si Yezishan dahil naramdaman niya na may tumulong sa ating bida na isang nilalang. Kaya naman galit niyang tinanong na kung sino pa ang nandito. Sa tanong naman ni Yezishan ay agad naman siyang sinagot ni Fairy Master, na kung saan sinabi niya na isang matandang geezer, na hindi pa isang celestial na gustong maglaro sa immortalidad. Dagdag pa niya na kung sa tingin ba ng matanda ay magagawa niyang hawakan ang kanyang disciple. Bahagya namang natuwa si Yezishan, at kanyang sinabi na isa caring consciousness na gustong protektahan ang batang ito. Dagdag pa niya habang naghahanda ng kanyang atake na maghanda ito dahil lalamunan niya ito para sa kanya. Subalit sa kanyang mga kaiabangan na mga sinabi ay seryoso lang siyang sinabihan ni Fairy Master na isang hangal. At kasabay nito ay kanyang pinitik ang kanyang daliri. At sa ginawa ni Fairy Master ay agad na lumabas ang dalawang kadena. At agad siyang pinuluputan nito. Sinabihan din siya ni Fairy Master na ang iyong kapangyarihan ay parang langgam sa kanyang harapan. Nagulat naman si Yezishan sa nangyayari dahil hindi niya magawang makawala sa atake ni Fairy Master. At malaking tanong sa kanya na kung anong klaseng atake ito. Sa kabilang banda naman ay sinabihan ni Fairy Master si Lu Hao na gamitin ang kanyang Tianyan Triple Transformation kasabay ng mental power upang lumunin ang kanyang kamalayan, nang sa gayon ay makuha niya ang Great Void Ark. Sa utos ni Fairy Master ay agad naman na sinunod ito ng ating bida na kung saan agad niya itong sinimulan. At sa kanyang ginawa ay agad naman niya itong napagtagumpayan na kung saan nagawa niyang magamit ang dalawang kasanayan. Subalit dahil sa unang pagkakataon pa lamang itong nagawa ng ating bida ay nahirapan siya. Nasabi pa nga niya na ito ay hindi gumagana, dahil ito ang unang pagkakataon na subukan niya na lamunin ang napakalakas na kamalayan. Kaya naman nasa bingit na siya ng pagsuko na kung saan kanya ding sinabi na hindi niya ito magagawa. Tuwang-tuwa naman si Yezishan dahil naramdaman niyang baguhan ang ating bida sa paggamit ng ganitong kasanayan, kaya naman pang mamaliit niyang sinabi na sa iyong munting mental power, ay nangangarap kang lamunin ako. Sa nangyayari ay nagsalita naman si Fairy Master na kung medyo mahirap pa ba ito sa ating bida, dahil kung ganun ay tutulungan niya na lamang ito. Subalit mariin namang tumanggi ang ating bida at kanyang sinabi na hindi na ito kailangan. Agad na ginamit niya ang maraming Spirit Stone upang mapalakas ang kanyang aura. At dahil dito ay mas lumakas ang kanyang banal na kapangyarihan. Bumugso ang malakas na enerhiya ng Divine Dragon sa katawan ng ating bida at sa mga puntong ito. Ay matagumpay ang ating bida na lumunin si Yezishan sa lakas ng banal na kapangyarihan. Hindi naman makapaniwala si Yezishan dahil nagawa ng ating bida na maabsorb ang kanyang immortalidad. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay nasabi na lang ng ating bida na sa wakas ay napagtagumpayan din niya na maabsorb ang kamalayan ng matanda. Habang si Fairy Master naman ay labis ang pagkamangha sa ating bida dahil nagawa talaga ni Lu Hao na maabsorb ang matanda sa sarili niyang pagsisikap. Kaya naman agad niyang nilapitan si Lu Hao,
at kanyang sinabi na bagamat hindi mo palubusang nakakabisado ang Great Void Art, ay minana mo naman ang lahat ng kanyang walang bisang kapangyarihan. Agad naman na nagtanong ang ating bida na kung magagawa niya na bang pagalingin si Yanran at ang lahat ngayon. Sa kanyang tanong ay agad naman na sumagot si Fairy Master na hindi mo lang magagawang pagalingin sila, ngunit maaari mo ring ganap na pagalingin ang mga ito, kaya naman hindi na kailangan ng paggamot tuwing 5 taon. Labis naman ang tuwa ng ating bida dahil magagawa niya nang matupad ang kanyang pangako sa kanyang miyembro na si Yanran. Agad niyang inilabas si Yanran sa espasyong salamin. At nang mailabas niya ito ay kanyang sinabi na ang susunod niyang gagawin ay pumunta sa hilagang teritoryo upang lunasan ang clan ni Yanran. Makalipas ang ilang mga oras ay nakarating na sina Lu Hao sa hilagang teritoryo ng Ye clan. Na dito nga ay tinanong ng ating bida si Yanran na kung ito ba ang kanyang city-state. Sa tanong ni Lu Hao ay agad naman na kinumpirma ito ni Yanran. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may bigla namang nagsalita sa kanilang likuran na kung ito ba si Miss Ye. Mayabang din niyang ipinaalam na sinabi ng pinuno ng angkan na may malaking panganib at pinagbawalan ang sinuman na umalis. At ikaw ay kalahating taon nang wala, at ang akala din niya ay hindi na ito babalik. Agad naman na nagtanong ang ating bida na kung sino ang isang ito. Sa tanong ni Lu Hao ay agad naman na sinagot ito ni Yanran na ito ay si Ye Chen, ang kanyang kapatid sa ama, na may napakaruming bibig na bata. Nang marinig ni Chen ang sinabi ni Yanran, ay kanyang sinabihan ito na bumalik ka dito sa ganitong critical na sitwasyon dahil nabalitaan mo na ang clan ay nagdesisyon na simulan ang ritual, at umaasang pahabain ang iyong buhay. Sa mga iminungkahi ni Chen ay nagulat naman si Yanran kaya naman sinabi niya na kung bakit sinimulan nila ang ritual. Napansin naman ni Lu Hao na nabigla si Yanran kaya naman kanya itong tinanong na kung ano ang ritual na ito. Ipinaliwanag naman ni Yanran na ito ang desperadong sukatan ng pagsasakripisyo ng 3 para makuha ang walang bisang kapangyarihan ng isang 3 para sa isang dating pagbabago, at ang maabsorb nito ay nabubuhay lamang ng 10 taon. Matapos din niya itong ipaliwanag kay Lu Hao ay galit niyang sinabihan si Chen na sinabi ko sa iyo bago ako umalis na ibabalik ko ang Great Void Art. Dagdag pa niya na kung bakit hindi man lang siya hinintay ng mga ito. Bigla namang dumating ang clan leader at kanyang sinabihan si Yanran na ang maghintay sa iyo. Dagdag pa niya na Yanran hindi pa naman sila nagsisimula. At ikaw ay natatakot sa kamatayan at umalis sa angkan, umaasa ka pa bang hihintayin ka namin? Kaya mas mabuting lumayas ka na lamang. Sa puntong ito ay nakialam na ang ating bida sa usapan at kanyang sinabi na ang ritual ay hindi pa naman sinisimulan at kung ganun ay mayroon pa ding oras. Sinabihan din niya ang clan leader na senior, sinabihan mo siyang lumayas. Paano naman kung talagang nagdala siya ng gamot para sa inyong lahat? Napangisi naman ang clan leader at kanyang sinabi na sinubukan na nila ang lahat sa loob ng 3 taon at walang nakitang solusyon, sa tingin mo aasa kami sa kanya. Isa itong malaking kalukuhan. Matapos niyang sabihan ang ating bida ay agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga disciples na sundin ang kanyang utos, lumpuhin sila at pagkatapos ay paalisan sila sa teritoryo ng clan. Sa ginawang kilos ng clan leader ay agad naman na nagpakawala si Lu Hao ng kanyang aura at kanyang sinabihan ang mga ito na natatakot akong wala kayong kasanayan upang gawin ito. Labis naman ang galit ng clan leader sa ginawa ng ating bida kaya naman sinabi niya na bata sino ka ba, na maglakas loob na makialam sa teritoryo ng Ye clan. Sa sinabi ng clan leader ay agad naman na naglabas ng aura si Lu Hao sa kanyang daliri at kanyang sinabihan ang matanda na manahimik lamang ito. Agad din niyang pinakawalan ng kanyang aura sa daliri. At dahil dito ay napasigaw naman ang matanda dahil hindi niya alam kung ano ang atakeng pinakawalan ni Lu Hao. Tumilapo naman ang matanda at dahil dito ay nagkaroon ng bahagyang katahimikan. Maya-maya pa ay agad na lumapit si Chen at nag-aalala niyang tinawag ang clan leader. At nang hindi ito tumugon ay agad niyang inilabas ang kanyang aura habang kanyang sinasabi na Yeran yan naglakas loob kang magdala dito ng tagalabas upang patayin ang si Elder Hua, at dahil dito ay hinihiling ko ang iyong buhay. Ang batang ito ay nasa ika-8 antas ng Scared Martial Realm. Ngunit nagulat naman siya nang may biglang humawak sa kanyang ulo. At ito ang clan leader at pinatigil din niya ang lahat. Hindi naman maintindihan ni Chen ang mga nangyayari. Na kahit ang mga disciples ay nagulat din na sabi pa nga ng mga ito na Elder Hua, hindi ka papatay. At maliban dito ay gumaling ka na din.
Agad naman na lumuhad ang clan leader nang maunawaan niya na ang dinala ni Yanran ay isang master. Kaya naman matindi na lamang ang kanyang pasasalamat sa master na nasa kanilang harapan, dahil ang backlash na matagal niya ng problema sa kanyang katawan ay tuluyan ng gumaling. Dagdag pa niya na ang akala din niya ay hindi na siya makakabangon. Labis naman ang pagtataka ni Chen Chen sa mga sinabi ng clan leader, kaya tinanong niya ito na kung tama ba ang kanyang narinig na ang iyong void backlash ay tuluyan ng nalunasan. Hindi naman pinansin ng clan leader ang sinabi ni Chen Chen bagkus ay kanyang tinanong si Lu Hao na kung paano nagawang mamaster ni Master ang kanilang Ye clan's void power. Mayabang namang sinabi ni Lu Hao na iniligtas ko ang iyong buhay tapos tatanungin mo ako patungkol dito. Agad naman na sumagot ang matanda na tama, siguro'y naguguluhan lang siya. Agad din niyang inutusan ang kanyang mga disciples na magmadaling kumuha ng upuan na sedan, at alukan ang master na pumasok. Nataranta naman ang mga disciples sa biglang utos ng clan leader. Makalipas pa ang ilang sandali ay makikitang malakas na ang matanda habang siya ang nagiging gabay sa nakasakay sa upuan ng sedan. Kanya ding sinabihan ang mga tao na huwag harangan ang daan dahil ang master ay nandito kaya naman huwag magpaharang-harang sa daan. Halos mawala naman ang dangal ni Chen Chen sa ginagawa ng clan leader na sabi pa nga niya na anong ginagawa ng clan leader para sa isang tagalabas. Habang si Yanran naman ay tahimik lang na natutuwa dahil ang kanyang leader ay pinupuri ng lahat at sa nakikita din niyang reaksyon ni Chen Chen. Mabilis naman na lumipas ang 5 araw sa Ye clan, na kung saan sinabi na ni Lu Hao sa lahat na kayong lahat ay magaling na, at oras na din para siya ay umalis. Natutuwa namang sinabi ng clan leader na Master, iniligtas mo ang buong clan, kaya naman hindi nila makakalimutan ang kabutihang ginawa ng Master at sa hinaharap ay babayaran nila ito. Agad din niyang tinawag si Chen Chen na may dalang aso, habang si Chen Chen naman ay nahihiya pa din sa ginagawa ng clan leader. Ibinigay naman ng clan leader ang asong dala ni Chen Chen sa ating bida, tinanong naman ni Lu Hao na kung bakit ibibigay ni Hualao ang asong ito. Natatawa namang sinabi ng clan leader na, huwag itong maliitin ni Master dahil ang isang ito ay matalino. At ito din ang descendant ng Celestial ng Dog Clan. Nagulat naman si Lu Hao nang kanya itong marinig na sabi pa nga niya na ito ang Celestial Dog Clan. Ang sinaunang Divine Beast na kilala sa mabangis nitong kapangyarihan na kayang lamunin ng buo ang buwan. Kinumpirma naman ito ni Yanran na tama ang sinabi ni Leader, bagamat maliit na si Huang Tian ngayon, mayroon na itong lakas ng ika-6 na utos na mabangis na hayop. Natuwa naman si Lu Hao kaya naman kanyang sinabi na maihahambing ito sa martial artist na nasa Profound Extreme Realm. At kung mapapalaki ng maayos si Huang Tian, ito ay maaaring maging lubhang mabangis at ibalik ang makapangyarihang Celestial Dog Clan. Muli namang nagmungkahi ang clan leader na hindi lang ito, dahil naghanda din sila ng Vein di Zuan Stone para sa Master, upang bayaran sa pagliligtas ng Bong Clan. Ikinagalit naman ito ni Chen Chen na sa loob-loob pa nga niya na ang magbigay ng mataas na antas ng Beast Pet at magdagdag ng mina ng Vein para dito. Anong nangyayari sa clan leader dahil isa lamang itong tagalabas? Sinabi naman ni Lu Hao sa clan leader na kung ganun ang kaso ay hindi na din ako magiging magalang sa inyo. Nasa loob-loob pa nga ng ating bida na naubos ang mga Zuan Stones pagkatapos gumamit ng Yaoguang Battle Chi Technique kamakailan, kaya napapanahon ang kapalit na ito. Mabilis din na lumipas ang 3 araw sa Yiyu Tower, na kung saan sinabi ni Biao na leader na kabalik ka na, niresolbo na ba ang lahat? Agad naman na lumapit si Yanran at kanyang sinabi na syempre Sister Biao hindi ka maniniwala kung gaano kabayanihan ang ginawa ng leader nung tinulungan ako. Sinabihan naman sila ni Lu Hao na magpatuloy lang sa pag-uusap. Nang makapasok si Lu Hao sa kanyang silid ay agad niyang tinanong si Jian na kung anong mga nangyari nang wala siya. Agad naman na inihayag ni Jian na leader, mayroon siyang nalaman na siguradong magiging interesado siya. Ipinaalala ni Jian na hindi ba't pinatay niya si Zia Mutia nung mga nakaraang araw. Sa pagkakataong ito naniniwala ang Grand Zia na ginawa ito ng pamilyang Lu, at naghihiganti sila sa pamilyang Lu ngayon. At ito ang nagdulot ng kaguluhan sa pamilyang Lu. Nang marinig ito ni Lu Hao ay napangiti siya ng bahagya, at kanya ding sinabi na malamang dahil sa ginamit niya ang pamamaraan ng Golden Dragon 9 Revolutions noon, na pinaghihinalaan ng Grand Zia na ito ay ang pamilyang Lu, na nababagay sa aking mga plano. Tinanong naman ni Jian ang ating bida, na leader, hindi ba't ikaw ay isang beses na may kapansanan sa Tianqi City?
Inimbestigahan ko ang iyong kapansanan, at lahat ng ito ay kagagawa ni Lu Hai mula sa pamilyang Lu. Nang marinig ito ni Lu Hao ay ikinagulat niya ito. Kaya naman seryoso niyang tinanong si Jian na kung totoo ba ito. Agad naman na sumagot si Jian na ito ay ganap na totoo. Dagdag pa niya na magsisinungaling ba siya sa isang taong nagligtas sa kanila ng kanyang sister. Galit namang sinabi ni Lu Hao na ibig sabihin ay kagagawa nito ng kaibigan ng aking ama na si Lu Hai. At ang taong gusto akong lampuhin noon. Nasa loob-loob pa niya na naalala ko ngayon, hindi lang ang si Lusong ang nagplano ng pinsala sa aking mga magulang. At personal din niya akong ipinadala noon sa Tianqi City. Bukod pa rito sangkot din daw siya sa pagkamatay ng mga magulang ko sa pamamagitan ng pag-atake ng hayop. At matagal na din akong wala sa pagsasanay. Noon ang layunin ko ay ang maging isa sa pinakamalakas upang lipulin ang lahi ni Lu Songshi. Sa puntong ito ay bumalik na naman ang pagiging seryoso ng ating bida nang maalala niya ang kanyang layunin. Na kahit tinatawag na siya ni Jian ay nasa loob ito ng kanyang pagkamuhi sa pamilyang Lu na sumire sa kanyang pamilya at ang nagtraidor sa kanya. Ngayon, kahit harapin ko ang angka ni Lu Songshi, ay may kapangyarihan na akong lumaban. Kaya naman oras na para ayusin ang mga bagay na kinuha nila sa akin noon. Agad siyang lumabas at kanyang sinabihan ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang pamamahala sa Grand Alliance. Dahil bibisitahin niya ang nangungunang tribo ng pamilyang Lu. Makalipas ang 10 araw, sa paanan ng Long Breath Mountain sa isang maliit na bayan na ipinangalan sa karaniwang Lu family. At ang ating bida ay nandito na nasa loob-loob pa nga niya na ito ay orihinal na isang maliit na bayan kung saan nakatira ang karaniwang pamilyang Lu, ang pangunahing pamilya ng pamilyang Lu. Dagdag pa ni Lu Hao na ngayong nawasak na ang bayan ng ganito, mukhang inatake na nga ng Grand Xia ang pamilyang Lu. Napahinto naman siya nang may biglang sumabog sa kanyang harapan na mansyon. At lumabas dito ang naghihingalong katawan ni Lu Hai, at humihingi ito ng tulong. Kasabay din ng paglabas ng mga nilalang na nagmula sa Grand Xia. Nanatili namang nakatayo si Lu Hao habang pinagmamasdan ang katawan ni Lu Hai at ang mga nilalang at hindi din nakilala ni Lu Hao si Lu Hai. Nang makita ng nilalang si Lu Hao ay agad niya itong tinanong na saan ito nagmula, at kung gusto ba nitong makialam sa kanilang ginagawa. Subalit agad naman na tumalikod ang ating bida at kanyang sinabi na hindi, hahayaan ko kayo sa gusto niyong gawin. Nasa loob-loob pa niya na noong pinatay ang mga magulang ko noon, lahat ng miyembro ng pamilya Lu ay pumikit, ngayon bakit ako tutulong sa kanila? Subalit bigla naman siyang tinawag ni Lu Hai na siya ang kanyang Uncle Lu Hai. Nang marinig ito ni Lu Hao ay napalingon siya. Dagdag pa ni Lu Hai na ako ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Alam kong buhay ka pa. Nang makumpirma naman ni Lu Hao na si Lu Hai nga ito ay naging seryoso ang kanyang mukha. Kaya naman kanya itong sinabihan na hindi niya inaasahan na makikita niya ito dito. Nagulat naman ang mga nilalang kaya naman sinabihan nila ang ating bida na kung ililigtas ba nito ang taong ito. Hindi naman siya sinagot ng ating bida bagkus ay mabilis itong nagtungo kay Lu Hai at sa bilis nito ay hindi nila namalayan na nasa likod na nila ito at mabilis na napaslang ang iba. Nang makalapit ang ating bida kay Lu Hai ay kanya nang sinagot ang mga ito na hindi niya ililigtas ang matandang ito, bagkus ay pinapayuhan niya ang mga ito na umalis. Dagdag pa niya nang may nakakatakot na ekspresyon na dahil gusto niyang siya ang pumatay sa taong ito sa sarili niyang mga kamay. Sinabi naman ng mga nilalang na kung ang ating bida ba daw ang reinforcement ng pamilyang Lu dahil mayroon itong kasanayan. Dagdag pa niya ngunit huwag isipin na ito lang ang lakas ng Grand Xia. Nanatili namang nakatayo ang ating bida habang nakatutok ang kanyang espada kay Lu Hai. Dagdag pa ng nilalang na tignan mabuti kung gaano winasak ang lugar ng pamilyang Lu. Lumabas ang nilalang na isang ika-6 na utos na mabangis na hayop, ang mapanglo na labanang elepante, na may lakas ng Earth Extreme Realm. Subalit mayabang namang sinabi ni Lu Hao na kung ito na ba ang pinagmamalaki ng Grand Xia. Agad niyang inutusan si Huang Tian na ipakita sa kanya ang kanyang lakas. Agad naman na nag-transform ito sa kanyang malaking anyo, at agad na nilapitan ang elepante na nagmistulang langgam. At nang makita ito ng hangal ay nabalutan ito ng takot dahil nakilala niya ang legendary divine beast, na walang iba kung hindi ang celestial dog. Agad na inatake ni Huang Tian ang mga elepante at sa simpleng pagwas-iwas lang nito ay binawian na ito ng buhay. At ang sumunod ay agad niyang nilapitan ang hangal na sobrang yabang kanina.
Takot na takot ang hangal at wala nang ibang lumalabas sa bunganga niya na huwag siyang patayin. Subalit hindi naman siya pinakinggan ni Huang Tian dahil ang utos lang ni Lu Hao ang maari niyang sundin. Matapos niyang tapusin ang mga hangal ay agad niya itinuon ang kanyang galit kay Lu Hai at kanya itong sinabihan na oras naman niya. Sinabi naman ni Lu Hai, na Lu Hao alam kong gusto mo akong patayin, ngunit maari bang hayaan siya na makapagsalita bago siya mamatay? Dahil may gusto siyang sabihin sa kanya. Seryoso namang sinabi ni Lu Hao na mas mabuting ipaliwanag mo ang lahat ng patungkol sa aking mga magulang. Nagmungkahi naman si Kuhai na alam kong galit ka sa akin sa pagtulong ko kay Lu Songxi na saktan ang pamilya mo noon, at marami talaga akong ginawang masama para kay Lu Songxi. Pero naisip mo na ba, na ginawa ko lang ito para iligtas ang pamilya mo? Sa sinabi ni Lu Hai ay hindi naman ito naintindihan ni Lu Hao kaya naman naging seryoso ang ating bida. At kanyang sinabihan ito na katawa-tawa, gusto mo akong iligtas. Dagdag pa ni Lu Hao na nalaman ng mga tao ko na inayos mo ang mga tao ng Tianqi City para pilayin ang martial veins ko. Hindi naman ito itinanggi ni Lu Hai at kanya itong inamin habang may kinukuha siya sa kanyang dibdib. Dagdag pa niya na pero isipin mo, hindi ba't isang baldado lang na nawasak ang martial veins mo at hindi ka tinuluyan? At hahayaan ba ni Lu Songxi na mabuhay ang anak ng kanyang kaaway? Sa mga sinabi ni Lu Hai ay bahagyang natahimik ang ating bida. Ipinakita din ni Lu Hai ang Jade Slip sa ating bida at kanyang sinabi na bukod dito, ito ang life Jade Slip ng iyong mga magulang. At hanggat hindi ito nabasag, ito ay nagpapatunay na ang iyong mga magulang ay buhay pa hanggang ngayon sa isang lugar. Nang makita ni Lu Hao ang Jade Slip ng kanyang mga magulang ay nanlaki ang kanyang mga mata at hindi agad nakapag-react. Agad itong iniabot ni Lu Hai sa ating bida, at kanyang sinabi na ito ang katotohanan patungkol sa iyong mga magulang. At kung galit ka pa, patayin mo na ako. Habang dahan-dahan na kinukuha ni Lu Hao ang Jade Slip ng kanyang mga magulang ay paulit-ulit niyang binabanggit ang Jade Slip ng kanyang mga magulang. At nang sandali niya itong mahawakan ay labis na lamang ang kanyang pag-iyak. At hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang mga magulang, at naging emosyonal ang mga sandaling ito sa labis ng pangungulila ni Lu Hao sa kanyang mga magulang. Matapos malaman ni Lu Hao ang katotohanan ay agad naman na humingi ng tawad ang ating bida kay Lu Hai dahil sa nagkamali siya ng akala dito sa mga lumipas ng mga taon. Dagdag pa ng ating bida na ngunit ang iyong malaking impluensya sa pangunahing pamilya ay ikaw ay hinahabol ng mga Grand Zia na tao sa paanan ng bundok. Napabuntong hininga naman si Lu Hai, at kanyang sinabi na ang atake ng Grand Zia ay kasama ang pagkamatay ng matandang padre de pamilya. Naghahanda na ngayon ang pamilyang Lu na muling maghalal ng bagong head ng pamilya. Isa ako sa mga malakas na kandidato para sa posisyon. Isa din si Lu Songxi dito, pero gusto niyang gamitin ang Grand Zia para matanggal ako at masecure ang succession niya. Nang marinig ito ni Lu Hao ay kanyang sinabi na pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay mo sa kanya, at ngayon siya ay nagiging ganito. Sisiguraduhin kong babayaran niya ang buhay niya sa pagkakataong ito. Ngunit binalaan naman siya ni Lu Hai, na huwag magpadalos-dalos, dahil ang faction ni Lu Songxi ay makapangyarihan. Bukod pa dito, ang assassin ng Grand Zia ay sadyang hindi niya pinansin. Dagdag pa niya na huwag isipin ni Lu Hao na kahit natalo niya ang assassin ng Grand Zia, ay kaya muna ito. Subalit nagulat naman siya nang naglabas ng aura si Lu Hao sa kanyang kamay. At mas lalo pang pinalakas ito ni Lu Hao na nagbigay naman ng takot kay Lu Hai. At pagkatapos ay agad na itong pinakawalan ni Lu Hao at sa atakeng ito. Ay hindi makapaniwala si Lu Hai dahil sa lubhang malakas ang atake na pinakawalan ng ating bida. Baka sakali ang pinsalang atake ni Lu Hao na sabi pa nga ni Lu Hai na ang kapangyarihang ito ay mas mataas pa sa Profound Extreme Realm. Tinanong din niya ang ating bida na kung paano ito nangyari. Dahil ilang taon lang ang lumipas mula nang siya ay napilayan. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na Uncle Hai, na buo na ang isip niya. Dahil ang kailangan niya lang malaman ay kaya kung patayin ang matandang asong iyon. Naisip din ito ni Lu Hao na dapat alam din ito ni Uncle Lu Hai na magagawa niyang patayin si Lu Songxi. Nagmungkahi naman si Lu Hai sa ating bida na maaaring ako ay mukhang nasa malalim na sukdulang kaharian, ngunit sa katotohanan, ang aking lakas ay maihahambing sa sukdulang kaharian ng langit. Dagdag pa niya na sinimulan na ng pangunahing pamilya ang Dragon Abyss Competition para matukoy ang susunod na head ng pamilya.
Bukod dito maaari Kadang sumali bilang aking kandidato para sa bagong henerasyon. Pinahahalagahan ng head ng pamilya ang potensyal sa hinaharap ng bawat sangay. Kaya ginanap ang Dragon Abyss Competition kung saan ang bawat branch ay nagre-rekomende ng bagong henerasyong miyembro para makipagkumpetensya. At kapag ang sangay na kandidato ay nanalo sa kompetisyon ay ang kanilang head ay magiging bagong head ng pamilya, ngunit ang panganay na anak ni Lu Songshi, na si Luya, ay may lakas ng ikapitong antas ng Profound Extreme Realm. Masaya namang sinabi ni Lu Hao na huwag mag-alala si Uncle Hai, dahil alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Nasa loob-loob pa nga ni Lu Hao na isa lamang Profound Extreme Realm, isa itong nakakaawa. Makalipas ang mahabang oras ay dumating na ang itinalagang oras ng competition. Sa Lu Family Sacred Land Dragon Abyss Arena, inihayag din ng Great Elder na ngayon, lahat ng mga alagad ng pamilyang Lu ay nagtitipon sa Dragon Abyss Sacred Land upang piliin ang susunod na head ng pamilya. Ang mga sangay ng pamilyang Lu ay nagpadala ng kanilang mga bagong henerasyong miyembro para lumahok sa kompetisyon ng Dragon Abyss, at ang sangay na mananalo ang miyembro ay magiging bagong head ng pamilya. At ang pagkakakilanlan ng elder na ito ay si Lu Sheng na isang great elder ng pamilyang Lu. Samantalang sa kabilang banda ay pinayuhan ni Lu Songshi ang kanyang anak na gawin ito ang kanyang makakaya ngayong taon, para oras naman natin na mamuno. Kumpiyansa namang sinabi ni Luya na sisiguraduhin niya ito na mangyayari. Tinanong na din ng great elder ang mga kinatawan ng sangay na kung lahat ba ay nandito na. Dahil kung nandito na ang lahat ay sisimulan na nila ito. Agad naman na dumating si Luhai at kasama niya ang ating bida na nakabaluti, at kanyang sinabi na nandito pa ang kanyang branch na Luhai Branch. Nang makita naman ni Lu Songshi si Luhai ay nagulat siya na kung bakit hindi pa ito patay. Tinanong naman ng Great Elder si Luhai na saan nagpunta si Luhai nitong mga nakaraang araw. At kung bakit huli na itong dumating. Agad naman na nagpaliwanag si Luhai, na paumanhin Great Elder, dahil mayroon siyang mga bagay na inasikaso. Nang marinig ni Great Elder ang paliwanag ni Luhai ay kanya nang sinabi na kalimutan na ito, at dapat hindi pinaghihintay ni Luhai ang lahat. Tinanong din ng Great Elder na kung sino ang kanyang kandidato. Agad naman na ipinakilala ni Luhai ang ating bida na si Lu Hao, ay kanyang inirekomenda na anak ni Lu Yingshan, siya ay si Lu Hao upang lumahok sa kompetisyon ng Dragon Abyss. Agad naman na nagpakita ng galang ang ating bida sa Great Elder ng Lu family. Nang marinig ito ng mga tao ay nagkaroon ng iba't ibang mga komento ang paligid na buhay pa pala ang anak ni Lu Yingxiong. Dahil ang pagkakaalam nila ay matagal na itong wala, at malaking tanong sa kanila na kung paano nakasurvive ang ating bida. Samantala naging seryoso naman si Lu Songshi na sa loob-loob pa nga niya, na naaalala niya na naglabas siya ng utos ng pagpatay para kay Lu Hao noong siya ay nasa Tianqi City, at ngayon ay nakaligtas siya. At ang ibig sabihin lang nito ay siya ang sumire sa kanyang plano, noong pinilit namin ang sektang Zuanjian sa kompetisyon ng 6 na sekta. Kung ganun siya ang sumire sa lahat ng mga plano noon. Nagreklamo naman si Luya, sa Great Elder na naaalala niya na si Lu Hao ay pinatalsik sa pangunahing pamilya. At paano makakasali ang isang tagalabas sa kompetisyon? Nagbigay naman ng pahayag si Luhai, na Luya, ang mga patakaran ay hindi nakasaad na ang kandidato ay dapat mula sa pangunahing pamilya, kaya ano naman ang naging violation nito. Sinang-ayunan naman ng Great Elder ang pahayag ni Luhai na tama ito, walang paglabag sa mga panuntunan mula sa sangay ng Luhai. At kanya na ding sinabi na kung handa na ang lahat, simulan na natin ang kompetisyon. Wala namang nagawa na ang hangal na si Luya. Agad na nagsigawan ang mga disciples nang marinig nila na magsisimula na ang competition. Binalaan naman ni Lu Songshi ang kanyang anak na ang Lu Hao na ito ay ang sumire sa kanyang mga plano habang nagaganap ang Six Sects competition, at sigurado siyang may lakas ito, kaya mag-iingat dito si Yor. Kumpiyansa namang sinabi ni Luya sa kanyang ama na ano ang ikinabahala ng ama, dahil ngayon hindi lang daw siya mananalo, bagkus ay personal din niyang papatayin ang Lu Hao na ito para sa kanya. Nang magsimula ang kompetisyon ay mabilis na tinalo ni Luya ang mga kandidatong disciples ng iba't ibang branch. At mayabang din niya itong sinasabihan na maglakas loob na makipagkompetensya sa kanya. Habang ang mga disciples naman na nanunood ay namamangha na mabilis niya lang daw natatalo ang halos kalahati ng mga disciples ng bawat branches ng isang oras. Dagdag pa ng isa na ang lalaking ito ay hindi basta-basta.
Ibinalik ang eksena kay Luya, at mayabang niyang sinabi sa lahat habang natatawa na ito palang daw ang normal niyang antas. At halos 9 na disciples na din ang natatalo ni Luya. Ngunit ang pinapanood pala ng mga manunood ay ang ating bida na marami na ang natatalo sa nagaganap na kompetisyon. At sinabi din ng isa na mukhang mas malakas pa ito kaysa sa kumagna si Luya. At nang mapansin ito ni Luya na hindi pala siya ang pinapanood ng mga disciples. At sa puntong ito ay mas nakakalamang ang ating bida sa kompetisyon kumpara sa kumagna si Luya. Ipinakita din ang battle record na halos 10 na ang natalo ng ating bida. Nenas naman dito si Luya, nasa loob-loob pa nga niya na lahat pala ng papuri ay kay Luhaw. Dagdag pa niya na ang tagalabas na ito ay nangangahas na nakawin ang kanyang pwesto. Galit din niyang sinabi na maghintay lang ang lahat kung paano niya pahihirapan ito mamaya. Makalipas pa ang ilang sandali ay inihayag na ni Great Elder na ang kompetisyon ay umabot na sa pinali, na may 2 na lang ang natitira. At ito ang showdown sa pagitan ng Luhai at Lusongshi branches. Agad naman na naghanda ang 2 sa arena. Ilang sandali pa ay sinabi na ng Great Elder na magsimula na ang mga ito. Nang marinig naman ito ni Luya, ay agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake at kanya ding sinabihan ng ating bida na masyadong mayabang si Luhaw, kaya naman ipapakita niya ang agwat nilang 2. Nang makita ng mga manunood ang inihanda ni Luya, ay nasabi na lang nila na nagsimula siya sa Profound Extreme Realm na pag-atake, ang laban ng Dragon Halberd. At inilabas na ni Luya ang lahat upang pumatay. Dagdag pa ng isa na si Luhaw ay nasa panganib. Subalit ang ating bida na nakatayo lang ay nakahanda ng pakawalan ang kanyang aura. At nang makalapit ng bahagya si Luya, ay kanya na itong pinakawalan habang kanyang sinabihan ng kumag na umalis ito sa kanyang harapan. Sa lakas ng espiritual na pinakawalan ni Luhaw ay tumilapon si Luya, habang inilalabas nito ang kanyang kinain. Ikinagulat naman ng mga disciples ang ipinakitang lakas ng ating bida, na kahit si Lusongshi ay nagulat din sa kanyang nasaksihan. Habang si Luhai naman ay natuwa dahil hindi talaga nagyayabang lang sa kanya si Luhaw. Samantala tinanong naman ni Luya ang ating bida na kung anong klaseng lakas ang ginamit nito, na para magawang depensahan ang kanyang buong puwersang atake na may lamang spirit shield. Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Luhaw na anong nangyayari, hindi mo ba kayang harapin ang simpleng atake? Dagdag pang pangmamaliit ni Luhaw na humihina na talaga ang pamilyang Lu. Napuno naman ng galit si Luya at kanyang sinabihan si Luhaw na ang lakas naman ng loob ng ating bida na umaaktong mas malakas sa harap niya. Dagdag pa niya habang inihanda ang kanyang atake na isa ka lang mababang uling tagalabas. Kaya ano ang karapatan mo para magyabang sa harapan ko? At kasabay nito ang kanyang pagpapakawala ng kanyang pinakamalakas na atake. Samantala kalmado namang sinabi ni Luhaw na ngunit sa iyong lakas ay wala ka man lang karapatan na magyabang sa harap ko. Agad din niyang pinigilan ang atake ni Luya nang walang kahirap-hirap gamit lamang ang kamay na may espiritual ng kapangyarihan. At sa ginawa ng ating bida ay nawasak ang sandatang pinagmamalaki ni Luya na nababalutan ng aura. At nang makita ito ni Luya ay nanlaki na lamang ang kanyang mata at hindi makapaniwala na nawasak lang ng ganun-ganun ang kanyang sandata. Sinabihan naman siya ni Luhaw na hayaan mo akong sabihin sa iyo ang katotohanan, na hindi siya sumali sa kompetisyong ito para lang manalo. Ngunit higit sa lahat ay para pahirapan ka. Nabigla naman si Luya sa ginawa ng ating bida dahil ginamitan siya ng espiritual na kapangyarihan na nagpalutang sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na para din ipakita kay Lusongshi na kung paano niya papatayin ang katulad niyang hangal. Napasigaw naman sa sakit si Luya sa ginagawa ng ating bida. Na kahit ang mga disciples na nanunood ay nagulat sa ginamit na espiritual na kapangyarihan ni Luhaw dahil ibig sabihin daw ay isang alchemist si Luhaw. Samantala sa kabilang banda ay pinapatigil na ni Lusongshi ang ating bida, nasabi pa nga niya na ang kompetisyon ay isang sparring match lang, dagdag pa niya na masyadong mabigat ang kamay ng ating bida, at balak ba talagang patayin ni Luhaw si Luya. Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Luhaw habang nakangiti na noong sinaktan mo ang mga magulang ko noon, naisip mo ba na masyadong mabigat ang kamay mo? Dagdag pa ng ating bida na Lusongshi, ngayon ay ipaparanas ko sa iyo ang masakit na pakiramdam. Nang pagmasdan ng iyong anak na mamatay sa harap mismo ng iyong mga mata. Sa puntong ito ay tanging sigaw na lamang ang nagagawa ni Luya, dulot ng matinding sakit ng kanyang nararamdaman.
Maya-maya pa ay bumagsak na lamang ang patay na katawan ni Luya. Habang si Lu Songshi naman ay hindi na napigilan ang kanyang sarili na sabi pa nga niya na ang lakas ng loob mong patayin ang kanyang anak. Mabilis siyang sumugod sa ating bida habang kanyang sinasabi na papatayin niya ang ating bida. Sarkastiko naman siyang sinabihan ng ating bida habang kanyang inilalabas ang kapangyarihan ng Divine Dragon na ikaw lamang. At kasunod nito ay kanya nang inatake ang hangal na si Lu Songshi. At habang nangyayari ito ay sinabihan pa ng ating bida ang hangal na anong kwalifikasyon ang meron ka na lumaban sa kanya. Ikinagulat naman ito ng Great Elder nang makita niya ang Divine Dragon. Nasabi pa nga niya na ito ang espiritual na kapangyarihan ng Divine Dragon. Samantala tumilapon naman si Lu Songshi sa labas ng entablado. Sinabihan din ni Lu Hao ang lahat na may dating utos ng ninuno sa pamilyang Lu, na kapag makita ang tunay na dragon ay kailangan mong lumuhod. Agad naman na lumuhod ang Great Elder at kanya din itong kinumpirma, na ang utos na ito ay umiiral pa din, lahat ng miyembro ng pamilyang Lu ay dapat yumukod sa harap ng banal na dragon. At kasabay din nito ang pagluhod ng lahat at nagbigay ng respeto sa harap ni Lu Hao. Habang si Lu Songshi naman ay nenas dahil talagang lumuhod din ang lahat. At nang makita naman siya ni Lu Hao ay sinabihan siya na kung bakit hindi pa din lumuluhod si Lu Songshi. Halos sumabog naman sa galit si Lu Songshi nang pagsabihan siya ng ating bida. Subalit kahit ayaw man niya ay wala na siyang nagawa dahil ito ang utos ng ninuno. Nasa loob-loob pa nga niya na paano niya tinataglay ang espiritual na kapangyarihan ng banal na dragon. Nakatagpo na ba talaga ni Lu Hao ang totoong dragon? Dagdag pa niya na isa itong imposible. Inihayag naman na ni Lu Hao ang kanyang pakay na ngayon ay bumalik ako sa pangunahing pamilya hindi para magpakitang gilas, ngunit simple para alisan ng takip ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang. Taon na ang nakalipas, hinanggad ng aking mga magulang na bilhin ang Dragon Spirit na sagradong hamog mula kay Lu Songshi upang tulungang gisingin ang aking martial veins noong bata pa ako. Pero hindi lang peking binenta ang sale ni Lu Songshi, tinalikuran din sila at pinalayas, bukod dito, tinangka pa silang patayin. Napangiti naman si Lu Songshi at kanyang sinabi na walang laman ang mga salita ng walang patunay, anong ebidensya ang meron ka? Subalit nagsalita naman na si Lu Hai, na meron siya, Lu Songshi ako ay kasama mo sa loob ng maraming taon, at sa mga taon na ito, ang iyong mga krimen. Dagdag pa niya habang kanyang isiniwalat ang mga ebidensya na inihanda ko na ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Agad naman na binasa ito ng karamihan at nang makita nila ang mga nakatalang kremen sa papel ay nagulat sila dito. Nasabi na lang din ni Great Elder na Lu Songshi totoo ba ang lahat ng mga gawaing ito na nakalista dito? Tila marami ka ng nagawang krimen sa mga nakaraang taon. Mariin namang tumanggi si Lu Songshi at kanyang sinabi sa Great Elder na huwag paniwalaan ang walang kwentang basihan. Ngunit ikinagalit naman ng Great Elder ang sinabi ni Lu Songshi kaya naman nagpakawala ito ng kanyang aura at kanyang sinabihan ito na hindi matatawaran ang ebidensya kung nakagawa ka ng mali, dapat kang maparusahan, sa napakaraming krimen na inilatag. Dapat mong tumbasan ang iyong mga kasalanan ng kamatayan. Ang Great Elder na ito ay nasa rurok na ng Heavenly Extreme Realm. Muli namang nagsalita si Lu Hai, at kanyang sinabi na maghinti ng sandali ang Great Elder. Nakuha na ni Lu Hao ang posisyon ng padre de pamilya para sa akin, ayon sa mga patakaran, ang Lu Hao ay may karapatan sa isang espesyal na gantimpala. Agad naman na tinanong ni Great Elder ang ating bida na kung gusto bang gamitin na ni Lu Hao ang pribilehiyo ngayon. Ang pribilehiyo ay talagang nagpapahintulot sa iyo ng isang kahilingan. Agad naman na tumugon ang ating bida na oo, Grand Elder gusto kong gamitin ang pribilehiyo ngayon para hamanin si Lu Songshi sa isang life and death duel. Kung mapapatay ko si Lu Songshi, para akong kumilos sa ngalan mo. Ngunit kung mapapatay ako ni Lu Songshi siya ay hindi kasama sa parusang kamatayan. Nang marinig ng mga disciples ang mga iminungkahi ni Lu Hao ay nagulat silang lahat dito. Agad naman na sinang-ayunan ng Great Elder ang life and death duel na gusto ng ating bida, dahil wala din naman siyang magagawa dahil ito ang pinili ni Lu Hao na kahilingan. Bahagya namang napangisi si Lu Songshi sa gusto ng ating bida, nasabi pa nga niya na ang isang pribilehiyo ay hindi dapat balewalain. Gusto mo bang gamitin ang pribilehiyong ito para ipaghiganti ang iyong mga magulang, pero parang binigyan mo lang ako ng tsansa na mapawalang sala. Dagdag pa niya na maaaring ngayon mo lang ako tinanggihan, ngunit ito ay dahil ako ay pabaya.
At ang lakas ng loob mong labanan ako, ang katulad mong kawawang Xuanji Realm Warrior? Nahamanin ako, nililigawan mo lang si kamatayan. Nang makita ni Lu Hai ang pagkilos ni Lu Songxi ay binilaan niya ang ating bida na mag-iingat ito, dahil ang Lu Songxi na ito ay malapit nang ipamalas ang kanyang buong kapangyarihan bilang isang Heaven Extreme Realm Warrior. Dagdag pa ni Lu Hai na ang galaw na niyang ito ay ang bawal na teknik ng pamilya Lu, ang Dragon Saliva. Ito ay isang nakamamatay na lason na maaaring labanan kapag nahawakan ka nito mamatay ka agad. Matapos naman ang maikling paghahanda ni Lu Songxi ay agad niya na itong pinakawalan, at habang nangyayari ito ay kanyang sinabi na wala ng pagkakataon at mamamatay ka na. Subalit kalmado naman ang ating bida dahil kung tutuusin ay may abilidad na siyang kayang harapin ito na nakuha niya kamakailan. Sinabihan din ng ating bida si Lu Songxi na kung ito na ba ang pamatay niyang atake. Matapos din niyang magsalita ay kanya nang inihanda ang kanyang abilidad. At ito ay ang tinatawag na Void Dev-R, walang kahirap-hirap na nilamon ang ginagawang atake ni Lu Songxi. Nang makita naman ito ni Lu Songxi ay nanlaki na lang ang kanyang mata at halos malaglag ang kanyang panga. Na kahit ang Great Elder ay nasabi na lang niya na ito ang kapangyarihan ng Void. Samantala sinabi na ni Lu Hao kay Lu Songxi na kung tapos na ba niyang gamitin ang kanyang atake. Dahil kung ganon ay oras naman niya. Agad niyang inangat ang kanyang kamay na nababalutan ng aura at ang atakeng ito ay tinatawag na Quadruple Yaoguang Battle Chi Technique. Nabalot naman ng aura si Lu Songxi sa ginagawa ng ating bida at sa mga puntong ito ay kinakabahan siya dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sarkastiko din siyang sinabihan ng ating bida na dahil naghanda na siya para sa isang life and death duel sa kanya. Ay akala mo ba hahayaan kitang mabuhay? At ngayon, pagbabayaran kita sa ginawa mo sa magulang ko. Hindi naman na makaisip ng paraan si Lu Songxi kung paano siya makakaalis sa kanyang sitwasyon. Dagdag pa ni Lu Hao na at nagsikap ka din na tuluyan akong mabura. Napasigaw naman si Lu Songxi nang makaramdam na siya ng matinding sakit. Kaya naman sinabihan niya ang ating bida na kung anong binabalak na gawin ni Lu Hao. Nagawa pa din niyang makipagnegosasyon na aayusin niya ito ng minsan at para sa lahat. Ngunit naging wala ng silbi ang kanyang mga sinasabi dahil tinuluyan na siya ni Lu Hao. Bumagsak ang patay na katawan ni Lu Songxi at nang makita ito ng mga disciples ay bahagya silang kinilabutan. Muli namang nagsalita ang ating bida at kanyang sinabi sa kanyang mga magulang na ang bagay na ito ay sa wakas ay matatapos na. Umakyat naman na ang Great Elder at kanya nang iminungkahi na dahil si Lu Hao ay nanalo sa laban para kay Lu Hai. Ayon sa mga patakaran, si Lu Hai ang magiging bagong head ng pamilya mula ngayon. At bago umalis ang Great Elder ay kanyang sinabihan ang ating bida na ngayong araw ay natapos na ang usaping ito, Lu Hao puntahan mo ako mamayang gabi. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Lu Hao. Nang makaalis ang Great Elder ay lumapit naman si Lu Hai at kanyang binalaan ang ating bida na mag-ingat ito, at huwag magpalinlang sa walang kinikilingan na hitsura ng Great Elder. Ngunit pinaghihinalaan ko na ang kawalang ingat ni Lu Songxi ay hindi nauugnay sa kanyang pagpapalayaw. Sa sinabi ni Lu Hai ay nakangiti namang sinabi ng ating bida na kung gayon ang kaso. At magkasabwat sila, kahit ang Grand Elder, hindi ko siya pakakawalan. Nang sumapit na ang gabi ay nagtungo na ang ating bida sa Lu Family Main Clan Library 1 at kausap niya ang Grand Elder. Nasabi pa nga nito sa ating bida na ngayon ay naibalik ko na ang iyong katayuan bilang miyembro ng pangunahing pamilya. Simula ngayon, ikaw na ang nangunguna sa bagong henerasyon ng pamilyang Lu. Agad naman na pinasalamatan ni Lu Hao ang kabaitan ng Grand Elder. Kanya ding tinanong na kung ano ang kailangan sa kanya ni Grand Elder. Agad naman na sinabi ni Grand Elder na Lu Hao, alam mo na ang lakas ng ating pamilyang Lu ay humihina, at walang sinuman sa mga nakababatang henerasyon na katulad mo. Ngunit ngayon, nakita namin ang iyong Divine Dragon Bloodline. At para sa kinabukasan ng pamilyang Lu, sana maglaan ka ng ilang oras para isulat ang paraan para magising ang Divine Dragon Bloodline. Nang marinig ni Lu Hao ang gusto ng Grand Elder ay napangiti ang ating bida na sa loob-loob pa nga niya na gaya ng inaasahan, ito ay isang piging na may masamang intensyon, parang kung hindi ko isusulat ngayon, hindi ako makakaalis. Nang makita ni Grand Elder na biglang tumahimik ang ating bida ay muli siyang nagsalita na Lu Hao, huwag mag-alala na masamantala, basta't handa kang isulat ito, hindi lang ang cauldron ng ninuno ng pamilyang Lu ang ibibigay ko sa iyo.
Ngunit hindi ba't nagtataglay ka rin ng espiritual na kapangyarihan? Ibibigay ko rin sa iyo itong treasure map na nakuha ko kapag nagkataon. Bubuksan ko din ang Dragon Abyss Sacred Land para sa iyo ng minsan. Naging interesado naman si Lu Hao nang marinig niya ang Dragon Abyss Sacred Land. At naalala niya na ang Dragon Abyss Sacred Land ay ang kayamanan ng pamilya Lu. Sa bawat oras na ito ay binuksan, ito ay kumukonsumo ng isang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng pamilya Lo. At ang pagkakataong makapasok ay napakabihirang. At ito ay puno ng mga martial spirit na iniwan ng mga ninuno ng pamilyang Lo, ito ay maaaring lubos na mapahusay ang aking lakas. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. At nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday, maraming salamat mga Emperor!